Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, unang araw po ng Hunyo 2025, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, may kiusap muna ako ng isang like at subscribe at pahit na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod natin na mga weather update. So eto na nga po, nagsimula na ang habagat season or southwest monsoon sa ating bansa mga kaibigan. Partikular na po yan dyan sa may bandang kanluran po ng Luzon. So ngayon mga kaibigan, wala naman tayong minomonitor po na anumang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan po ngayong first week ng June ay posible tayong may i-monitor na mga low pressure area or low pressure area na posibleng mabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So balikan natin yan. Ngayon muna, focus muna tayo ngayon sa ating forecast weather condition. Yung mga lugar po na apektado ng southwest monsoon kasama na mga localized thunderstorm. Madalas yun sa hapon at sa gabi. So sa area ho ng Ilocos sa region mga kaibigan, kasama ho ang Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Batanes at Cagayan. Asahan ho natin dyan ang monsoon rains at yung mga pabugso-bugsong pag-uulan. At mag-ingat tayo sa posibleng banta ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area dahil yan sa tinatawag nga natin na southwest monsoon or hanging habagat. Sa area ho ng Metro Manila, kasama na ho ang ilang bahagi ng Luzon mga kaibigan. Asahan pa rin natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Posibleng magkaroon ng mga pagbabaha sa mababang lugar kung sakaling magkaroon po ng malalakas na pag-ulan sa hapon at sa gabi at gain din landslide sa mga landslide prone area. So palagi tayo nagpapaalala sa ating mga kaibigan na kahit wala tayong bagyo pa ngayon minomonitor, maging handa na tayo sa posibleng mga pag-ulan. Dulot yan ng southwest monsoon. Sa area ho ng Visayas at Mindanao, marami nagtatanong sa atin, yung malaking area po, malawak na area ng Visayas at Mindanao, asahan pa rin natin dyan na maulap na kalangitan. Madalas yan, particular ho yan sa hapon at sa gabi dahil naman po sa mga localized thunderstorm. So nakita nyo mga kaibigan, dahil po pumasok na ang habagat season sa ating bansa, eto na yung sinasabi natin ng pagsisimulan tag-ulan. So asahan pa rin natin ang mahina hanggang sa mga katamtamang pag-uulan dito po sa may Ilocos Sur, Pangasinan, Benguet, La Union, Batanes at Calayan, Calayan, Cagayan. Yung mga lugar na yan, lalo na sa hapon at sa gabi, posible tayong makaranas ng mga mahina at malalakas sa pag-ulan. So mag-ingat sa posibleng banta ng pagbabaha, gayon din sa banta ng mga landslide. So makaka-apekto naman mga kaibigan ko ang mga localized thunderstorm. So makinig kayo dito sa Metro Manila, sa Rizal, Cavite, Laguna, Bataan, malaking bahagi ng Bulacan, Quezon Province, Batangas, Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Ito pong localized thunderstorm na mga kaibigan ay lumalakas ho dahil din sa banta ng southwest monsoon or hanging habagat. Nakita nyo naman kahit kahapon, simula umaga hanggang sa hapon talagang makulimlim ang panahon. Indikasyon lamang na nandito na tayo sa tinatawag natin na tag-ulan season na or habagat season. So marami nagtatanong kapag habagat season ba o southwest monsoon, malaki ba yung chance na may mga mabuong mga bagyo? Well mga kaibigan, malaki ho ang chance na may mga mabuo na mga low pressure area, cloud cluster o mga tropical depression kapag habagat season. Unlike po mga kaibigan kapag walang habagat, talagang nakita naman natin tulad ng mga easterlies yan, bibihira yung mga bagyo na nabubuo. So mga kaibigan, i-update ko rin kayo, meron tayo ngayon tinatawag po na heavy rainfall outlook, dahil po yan sa southwest monsoon. Ito ho yung dami ng pag-uulan na posibleng maranasan. So ngayong araw mga kaibigan na linggo ay naasahan po 50 to 100 millimeters na pag-uulan ng posible nating asahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, La Union, Apayao, Abra, Bataan, Batanes at Babuyan Island. Bukas naman, June 2 mga kaibigan, sahan natin ng 50 to 100 millimeters na pag-uulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batanes at Babuyan Island. Yung mga lugar pa rin na aking sinabi, maging handa pa rin tayo. At inaasahan naman pagdating po ng Tuesday sa June 3, 50 to 100 millimeters din na pag-uulan ng posibleng maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur,
La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Batanes at Babuyan Island. Yung mga lugar na yun mga kaibigan, yung most of the time na apektado ng mga pag-uulan dulot po ng hanging habagat. So mas maganda maging handa tayo. Sa Metro Manila naman, mga kaibigan, posible din tayo makaranas sa pag-uulan, madalas siya sa hapon at sa gabi dahil naman sa mga localized thunderstorm, no? Etong mga thunderstorm na ito mga kaibigan, tumatagal to minsan, yung pinakamatagal na, no? 30 minutes to 1 hour. At yung pinaka-worst, pinakamahaba, umaabot po ng 2 oras. So maging handa tayo, lalo na po yung mga lumalabas sa hapon at sa gabi, magdala ho tayo ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa may biglang bugso po ng pag-uulan. Marami sa atin na nagtatanong ngayon kung ilang bagyo nga daw po ba ang posibleng mabuo ngayong buwan po ng Hunyo. Ngayong buwan ng Hunyo mga kaibigan or June, no, inaasahan na posibleng isa at max na yung 2 bagyo, no, na mabuo sa loob ng ating bansa, no. At ang unang bagyo ho na mabubuo sa ating bansa ay tatawagin hong bagyong Auring. So ika-clarify ko lamang mga kaibigan, itong bagyong Auring, no, marami kasi nagsasabi sa atin, ang tagal na daw ito yung binabalita. Noong January pa daw. Well mga kaibigan, wala pa naman tayo na monitor, na wala tayong na-encounter pa na bagyo simula January hanggang May, no? At ngayong June mga kaibigan, pinagpe-pray din natin na magkaroon man ng bagyo, hindi ho maging malakas. Usually pag unang bagyo talaga mga kaibigan, nagiging malakas, no? And most of the time, ito yung umaabot ng super typhoon category. And well, wag naman sana dahil alam nyo naman, pag binagyo tayo, napakahirap po ng sitwasyon ng ating mga kababayan, lalo na yung mga bahaing lugar. Kaya ngayon pa lamang, especially ho, sa malaking bahagi ng Metro Manila, maging handa tayo. Maglinis tayo ng mga basura in case magkaroon ng mga biglang bugso at malalakas sa pag-ulan, hindi po babaha. Alam nyo naman mga kaibigan, ang paghahanda dyan sa mga pag-ulan, no, bagyo, kapag tag-ulan season na, maglinis lamang tayo, no, ng ating kapaligiran para hindi po tayo agad-agad nagkakaranas ng biglang pagbabaha. Yung pagpuputol din ng mga puno, iwasan na. Kung may nakikita kayo na nagpuputol ng puno, malaking naitutulong niya, no, para sumipsip po ng tubig sa mga pag-uulan. So sa ngayon, yan muna ang update ko mga kaibigan, mga kababayan. I-update ko kayo muli sa mga susunod natin na kaganapan. So stay tuned lang kayo. Huwag kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.